Bigyan po natin ng reaksyon itong mga naging pahayag ni Mr. Real Talker Lods Chinito. Patungkol po dun sa naging pahayag ng kagustuhan ni PBBM na buuin po muli ang Uniteam. So pakinggan po natin siya at ating pong pag-usapan. Ayan na naman tayo sa bubuuhin ulit natin. Ayan na naman tayo sa Uniteam. Tapos ang ending, pag nakuha nyo na, pag nanalo na kayo, bye-bye. Iiwan na lang sa ere. Sana lang talaga mga lords, hindi na sasanib si VP Inday Sara sa gustong mangyari na naman ni President PBM. Sana si VP Inday Sara, lumayo na lang talaga siya. 'Di ba? Kumbaga, hindi na siya sana sumasali, no, sa mga pakulo nilang Uniteam kuno. And actually mga lords, masaya ako na kumbaga si VP Inday Sara right now ay hindi na nakikisawsaw kila President PBM. Hindi na nakikisawsaw sa mga partido nila. 'Di ba? Okay yung mag-focus na lang si VP Inday Sara sa OVP, no, sa pagiging Vice President niya, sa pagiging DepEd Secretary niya. Kaysa sumabay siya sa mga trip, no? At mga ginagawa nila tambaluslos, 'di ba? Nagpapalakas kuno ng partido, nagre-recruit para pandagdag sa partido nila. 'Di ba? Mga political ambition. Yan lang ang iniisip nila. Once is enough. Tapusin na lang ni President BBM ang kanyang termino, pero once is enough para sa mga Marcos at mga Romualdez. And let's protect VP Inday Sara. And sana, tuloy-tuloy na si VP Inday Sara na kumalas talaga, no, sa partido nila BBM, sa partido ng mga Romualdez, ng mga Marcos. Kasi Duterte alone can survive, sa totoo lang. Kasi ang mga Duterte, taong bayan, organic ang sumusuporta sa kanya. Grabe naman yung sinabi niya na once is enough para sa mga Marcos at saka sa mga Romualdez. Parang overconfident naman po si Lods Chinito, Mr. Real Talker, na malakas yung kanilang kampo, yung kanilang team. At narinig naman natin sa kanya na ayaw na nila or ayaw na niya na sumali pa sa Uniteam, no? Well, yun naman yung nakita namin sa inyo na umpisa pa lang, kayo na yung tumiwalag, no? Yung time na nagsimula kayong mag-rally, tapos nagsimula kayong ipakalat nyo yung sinasabi ni Maharlika tungkol dun sa Pulveron video. Eto, malapit nang mag-July, wala pa rin. Parang ang sabi ni Maharlika noon, by June, ano? Para po sa akin, in my own observation, sila naman po, no, yung kampo po ng mga DDS ang naging reason kung bakit po nasira or nawala yung Uniteam. Ngayon, kung gusto ng Pangulo na bumuo ulit ng Uniteam at ayaw na nilang sumali, I think yun po ay disadvantage sa kanila, no? Sila po ang lugi doon. In my opinion, sila po ang talo at malulugi. Kasi nakita naman po natin na maraming mga kapartido ng dating Pangulong Duterte ang tumiwalag na po sa PDP, no? And if I'm not mistaken, pati po dun sa party ni BP Sara ay may mga umalis na dun sa partido po ni BP Sara at lumipat po sa partido ng kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos Jr., ano? So, basically, yung mga kakampi ng dating Pangulong Duterte ay lumipat po sa camp ni PBBM. And siguro hindi pa niya nakikita yung survey, yung pag-aaral na 91% ng mga Pilipino ay walang tiwala sa China. Ayan po, oh. So, kung sa dadating na eleksyon, no, sa 2025 at 2028 ay patuloy na pinapakita ng camp nila ng mga DDS at ng kanilang mga politiko na sila ay pro-China, no, at hindi sila pabor sa polisiya ng ating Pangulong Marcos Jr. na pro-Filipino at leaning towards Americans, I think magiging disadvantage nila yon at yun ang maaring maging rason kung bakit sila matatalo sa 2025 at 2028. Parang yung mga tao kasi nagising na po, no, na mali na tayo ay kumakampi or nagli-lean towards China, considering na ang China ang kumakamkam ng ating soberanya, EEZ at saka teritoryo sa West Philippine Sea. At China po ang may dala ng mga pogos at ng mga, alam niyo na, mga pinagbabawal na gamot dito. So maraming Pilipino po ang naging sobrang dismayado sa China.
Kaya nga, sabi sa pag-aaral, 91% ng mga Pilipino ay walang tiwala sa China, no? At evident naman po na sila po ay leaning towards China po talaga, na nakikita ko in my own observation na maka-China po talaga sila. So I think yan po talaga ang isa sa magiging rason kung bakit sila ay maaring matalo sa 2025 or 2028. Nagulat po ako dun sa sinabi niya na once is enough for the Marcoses and Romualdez, no? Talaga namang mababanaag mo sa kanya na siya ay overconfident at talagang malakas ang loob, na siguro pakiramdam niya na sila pa yung namamayagpag, no? Pero para po sa akin talagang bumaba na po yung suporta ng mga tao doon po sa kampo nila. At kung ego at pride nila ang paiiralin nila, talagang maari po silang matalo sa mga susunod po na eleksyon, ano? Considering na yung mga tao nga po at saka yung mga politicians ay lumipat po ng suporta para sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano po? So tignan natin sa 2025, sa 2028, tignan natin kung mapapanindigan nito ni Mr. Real Talker Lods Chinito yung kanyang mga sinabi doon po sa kanyang video. Pero yun nga, no, sobrang confident lang po nung sinabi niya yung mga katagang once is enough for the Marcoses and Romualdez, no? Yun po yung naaalala ko. Parang tila ba alam na alam niya ang mangyayari sa kinabukasan. Kayo mga kababayan, ano pong opinion nyo sa mga naging pahayag ng DDS na si Mr. Real Talker? Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.